So mga tol, matapos pong sumabog ang balita na nanganganib na hindi matuloy ang laban sa Aichi Japan sa June 6, ang World Championship sa pagitan ni Masamichi Yabuki vs Rene Calixto. Kabilang na din po dyan ang laban ni General Casimero vs Luis Neri, Kenneth Luber vs Michael Angeliti at iba pang mga laban. Ang isa nga po sa dahilan kung bakit hindi pa sure na matutuloy ang laban na yan dahil sa financial issue sa partnership ng 3150 ni Koki Kameda sa Lush na siyang nangangasiwa sa financial sa event. Kaya hindi pa sure mga tol kung matutuloy ang laban na yan. Kaya sa inilabas na statement ni Koki Kameda, hindi pa daw sure kung matutuloy ang laban sa June 6 at yan daw ang kanilang pagmimitingan pa at agad daw sila magbibigay ng update mga tol kung matutuloy ba ang laban na yan o hindi. Dumagdag pa nga po sa problema ni Koki Kameda mga tol noong magpahayag ang Secretary General sa Japan Commission na si Yasakuchi na haharap daw itong si Koki Kameda sa disciplinary action. Masususpindi daw ang lisensya niya bilang promoter kapag kinancel daw nito ang laban sa June 6. Gusto nga po ng Secretary General mga tol na gumawa agad ng aksyon itong si Koki Kameda. 1 hanggang 2 araw lang ang binibigay kay Koki Kameda para magdesisyon ito kung matutuloy ba ang laban sa June 6 o hindi. So malaking problema nga po yan para kay Koki Kameda. Nakasalalay po kasi yung kanyang lisensya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para matuloy yung laban. Samantala, dahil sa problema ni Koki Kameda, mukhang makakatulong po ngayon kay Koki Kameda ang ABEMA dahil tutulong ang ABEMA mga tol na i-broadcast ang laban sa June 6. Ayon po sa report mula sa Japan, noong una, wala daw plano yung ABEMA na i-broadcast ang laban sa Aichi Japan sa June 6. Pero dahil sa sitwasyon ngayon ni Koki Kameda, nagbago daw ang isip ng ABEMA at payag na daw itong i-broadcast yung laban sa June 6. So suporta nga po yung ABEMA sa boxing event ni Koki Kameda. Malaking tulong po yan mga tol, lalo pat yung laban sa June 6, ipapalabas lang dapat sa YouTube channel ng Psycho Lash. So kung sa ABEMA ipapalabas yung laban, bibili ng subscription yung mga manonood at tulong yan para kumita, lalo pat financial issue ang dahilan kung bakit nagdedelikado na hindi matuloy yung laban. Samantala, nagsalita na po si Casimero tungkol sa problema ni Koki Kameda at sa laban niya dito kay Luis Neri. Sa kabila nga po ng problema ni Koki Kameda mga tol, nakasuporta umano si Casimero kung ano daw ang mangyari sa future plans. Patuloy lang daw si Casimero na nakatayo sa tabi ni Kameda. Grateful umano siya na nakatagpo siya ng promoter na tulad ni Koki. Nagpapasalamat din si Casimero sa opportunities na binigay ni Kameda sa kanya at sa lahat ng fighters. Maging matatag lang daw si Kameda at nandyan lang daw sila nakasuporta ng team niya. Sa iba pang balita mga tol, hindi na po nakapagpigil si Carhams Martin na maglabas ng hinanaing sa naging laban niya nitong May 16 kontra kay Carlo Domicilio kung saan nanalo siya bayan knockout sa round 3. Marami po kasi ang nagsasabi mga tol na pambarangay na lang daw ang laban ni Martin. So base nga po sa post ni Martin mga tol, sinabi niyang ina-appreciate umano niya ang effort at sakripisyo sa kanya ni Sean Gibbons at sa promoter ng boxing event. Ganun pa man, hindi daw niya kaya magpanggap na katanggap-tanggap daw yung laging laban niya. Hindi daw siya nagantay ng 7 buwan para lang daw lumaban sa basketball court, walang dressing room at yung mga kasama niya na iwan daw na naghihintay sa ilalim ng puno. Nagsalita daw siya dahil nakita daw ng mga taga-suporta niya kung ano yung nangyari at yung mga kritiko daw niya nagsilitawan din. Sa ngayon, hindi daw niya alam kung ano daw yung next pero sobrang disappointed daw siya. Kung nakakasakit daw yung kanyang pahayag, humihingi daw siya ng paumanhin pero intindihin din daw siya dahil nasasaktan din daw siya, lalo na daw yung team niya at pamilya. Naniniwala si Martin sa laban niyang 28 at 10 taon sa professional boxing, karapat dapat na daw siya mabigyan ng big fight.